Umalma ang kampo ni Zaldico sa pagsamsam ng gobyerno sa mga mamahaling sasakyan ng dating kongresista. Illegal daw yan. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano mga sasakyang ito at ano ang legal na basihan ng pagkumpiska sa mga ito? Alam mo, Jiggy, 12 nga itong mga sasakyan na kinumpiska ng PNP Highway Patrol Group at ng Bureau of Customs. At ang mga ito ay pagmamay-ari raw ng mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. Itong mga ito, yung 8 sa mga ito, di 12 ito, no, Jiggy, yung 8 dito ay nakumpiska sa bisa ng isang search warrant na hiningi ng Bureau of Customs mula sa isang regional trial court. At kabilang sa mga sasakyan na yan ay isang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, 4 na Lexus, isang Ferrari sports car, isang Mercedes-Benz at iba pang mga luxury vehicles. Naka-bulletproof pa nga raw yung ilan sa mga yan, Jiggy. At ayon sa customs, kaya sila humingi ng search warrant para dito ay mukhang may kakulangan ito sa buwis na ibinayad at mukhang kulang din yung mga import permits nito. So kung itong 8 sa mga ito ay kinuha dahil sa search warrant, yung 4 naman ay naka-alarma raw sa PNP Highway Patrol Group. At ito ay mukhang may paglabag din sa batas, kaya ito nakumpiska. At yun ang pinakahuling bilang, Jiggy, dito sa mga sasakyan ni Zaldico na nakuha ng mga otoridad, Jiggy. At Gerard, anong plano dito sa mga sasakyang ito? Ito'y papa-auction din ba gaya ng kay Diskaya? Tama, Jiggy, kung hindi ipoprotesta ito ng kampo ni Zaldico, ay mukhang ipapasubasta rin ito, ipapa-auction din ito, katulad na nangyari doon sa mga tinatawag nating Diskaya cars. Sa ngayon ay nasa ICI itong mga sasakyan na ito, pero under jurisdiction pa rin daw ito ng Bureau of Customs. Kasi sa ngayon daw wala lang talagang espasyo doon sa compound ng BOC sa port area sa Manila. At ang sinabi rin ng mga otoridad, mas madali raw kasi kung sa ICI ito dadalhin dahil itong mga sasakyang ito ay nakuha sa isang condominium doon lang din sa BGC. Jiggy. At anong susunod na hakbang dito ng kampo ni Zaldico? Alam mo, Jiggy, sinabi kanina ni Attorney Ruy Rondain, yung abogado ng kampo ni Zaldico, na magpa-file sila ng reklamo laban sa mga pulis at sa mga taga-Bureau of Customs dahil para sa kanila ay illegal seizure ang nangyari. Pakinggan natin ang tinig ni Attorney Rondain. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng I think 34 cars na forsado, in-intimidate nila yung driver nung kliyente. Pagkatapos dinetain nila yung mga driver ng over 12 hours. Wala daw silang warrant. Humihingi ako kahapon ng search warrant or any other legal process na nag-justify yung search nila at yung pag-confiscate nila. Wala silang pinakita sa akin kahapon. Pero, Jiggy, itinanggi ng Bureau of Customs na yung paratang na yan ni Attorney Rondain dahil kahapon ay nakapagpakita pa nga raw sila ng mismong search warrant doon sa mga abogadong nandoon sa lugar kung saan nila isinagawa itong paghahanap na ito. Kasama rin sa paghanap kahapon si ICI Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. At ayon din sa ICI, suportado nila itong ginawang ito ng BOC at ng iba pang ahensya para nga magkaroon na ng kasagutan itong anomalya sa mga flood control projects at iba pang mga infrastructure projects ng pamahalaan. Sa ngayon, Jiggy, natanong din natin si Attorney Rondain dun sa whereabouts nitong si Zaldico. Sabi niya hindi niya alam. So hindi natin alam kung talaga nasa Europe pa rin itong si Zaldico. Last nating narinig ay nasa Portugal ito. At sa ngayon, Jiggy, ay pending pa rin yung red notice na hinihingi ng NBI mula sa Interpol para nga mapauwi at maaresto na itong si Zaldico.